programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala nang kawala si Zoe sa mga kasalanang ginawa niya at tuluyan na kaya siyang makukulong. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nahuli nga ni Giselle si Zoe sa mga pinaggagawa nito dahil sa nakitang CCTV na ibinigay ng security sa kanila. Ikinagulat ni Giselle ang nakita niya at doon ay nakumpirma niya na naandun si Zoe dahil nakita niya ito sa CCTV na magkasunod silang pumasok ni Lynette sa conference room. Ngunit ang ipinagtataka ni Giselle ay kung bakit hindi man lang tinulungan ni Zoe si Lynette at iniwan niya ito sa loob. Hindi halos maisip ni Giselle kung bakit nagawa ito ni Zoe kay Lynette. Kaya nagpasya si Giselle na kailangang malaman ni Robert ang tungkol sa natuklasan niya ginawa ni Zoe. Samantala sa kwarto kung saan si Lynette nagpapagaling, nagising na ito. Ipinagpapasalamat ni Lynette ang pagkakaligtas sa kanya dahil akala niya ay magiging katapusan niya na. Laking pasasalamat naman ni Annalyn, Josa at Chang Susan na makita nilang gising na si Lynette. Nagtanong si Robert kung ano ang nangyari sa kanya. Saka ikinuwento ni Lynette ang buong pangyayari sa kanila na ang lahat ng ito ay kagagawa ni Zoe kung bakit muntik na siyang mapahamak. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Lynette, lalong-lalo na si Robert at Annalyn dahil hindi man lang sinabi ni Zoe na alam niyang nasa loob ng conference room si Lynette nung tinanong nila ito. Abot-abot naman ang galit ni Chang Susan at Josa kay Zoe at ganon din si Robert dahil sa ginawa nito kay Lynette. Napagtanto din ni Annalyn kung bakit nasabi ni Zoe na gusto niyang mamatay si Lynette dahil siya pala ang naglagay kay Lynette sa kapahamakan. Sa galit ni Robert bigla itong umalis at mahalos maiyak naman si Annalyn sa galit niya kay Zoe. Samantala sa opisina ni Giselle nagpunta si Robert para kausapin ito tungkol sa nangyari kay Lynette dahil hindi niya matanggap na ang sariling anak niyang si Zoe mismo ang gagawa nito kay Lynette. Galit ang nararamdaman ni Robert kay Zoe. Sinabi naman ni Giselle kay Robert na totoong si Zoe ang gumawa nito kay Lynette dahil nakita niya ito sa CCTV. Nakita niya mismo na si Zoe ang lumabas sa conference room at iniwan nito si Lynette sa loob. Hindi naman maisip ni Giselle kung bakit nagawa ito ni Zoe kay Lynette na pagtangkaan ang buhay niya. Puro galit na lang ang nasa puso niya kaya parang nagiging normal na lang kay Zoe ang pagiging masamang ugali. At yun ang kaisa-isang pinamana ng nanay niyang si Moira ang kasamaan ng ugali. At sa tingin ko kailangan niyang harapin ang parusa sa ginawa niyang kasalanan kay Lynette. Dahil alam kong hindi papayag si Lynette na hindi pa panagutin si Zoe sa ginawa niya dito. Kailangan mabigyan ng leksyon si Zoe para magtanda siya. Habang si Robert naman nakikinig lang sa mga sinasabi ng ate Giselle niya dahil mapasa hanggang ngayon ay hindi pa din niya lubos maisip ang ginawa ni Zoe kay Lynette. Kaya sumang-ayon na din si Robert sa gustong mangyari ni Giselle, ang mapanagot si Zoe sa kasalanang ginawa niya kay Lynette. Samantala sa kwarto ni Lynette magkausap sila ni Annalyn tungkol sa ginawa ni Zoe sa kanya at hindi nila lubos maisip kung bakit ganun ang ginawa nito kay Lynette. Hindi na nagkakalayo ang ugali ni Zoe sa ina niyang si Moira dahil ibang-iba na ito. Kinakain na ng galit ang puso ni Zoe at ginagawa nito ang lahat ng paraan para makaganti sa kanila. Nagsabi naman si Lynette na kung dati ay naaawa pa ako sa kanya dahil sa sitwasyon niya, ngayon hindi na siya naaawa kay Zoe dahil sa mga ipinapakita niyang kasamaan ng ugali, lalo na ang ginawa niya ngayon. Hindi daw niya ito mapapatawad. Nagsabi naman si Annalyn sa nanay Lynette niya na mas lalo naman daw siya sa kanya, hindi na siya din magtitiwala kay Zoe sa mga kasinungalingan nito dahil mas lalong mas masakit sa kanya dahil sariling kapatid niya pa ang gumawa ng kasamaan sa nanay Lynette niya. Ang buong akala ni Annalyn ay nagbago na si Zoe pero nagkamali pala siya. Kaya dahil sa nangyari kay nanay Lynette niya,
Alam na nila ang pwedeng gawin ni Zoe sa kanila at kailangan nilang mag-ingat na mag-ina para hindi na maulit ang nangyari kay Lynette. Samantala sa opisina ni Madam Chantal, abot-abot din ang pag-aalala niya kay Zoe dahil sa mga pinaggagawa nito. Hindi alam ni Madam Chantal kung papaano niya mapipigilan ang galit ni Zoe dahil wala na ito sa tamang mga desisyon. Kaya agad tinawagan ni Madam Chantal si Morgana para sabihin dito na hindi na niya makontrol si Zoe dahil mas nangingibabaw ang galit sa puso ni Zoe kesa sa utak niya. Dahil kung magpapatuloy daw si Zoe sa mga ginagawa nito ay masisira sila. Pero hindi din daw siya papayag na mangyari ang ganun kay Zoe. Hindi ko nga lang alam ang gagawin kay Zoe at baka siya pa ang makasira sa mga plano natin. At ang ikinakatakot niya ay baka malaman ni RJ na hinayaan niya na makulong si Lynette sa sunog. Dahil hindi din natin alam kung anong pwedeng gawin ni RJ kay Zoe. Sinagot naman ni Morgana si Madam Chantal na kung kailangan mong protektahan si Zoe ay gawin mo kahit na anong mangyari. Saka ibinaba nito ang tawag niya. Samantala, pagkababa ng tawag ni Madam Chantal, galit naman na sinabi ni Morgana sa harap ng Buda niya at ipinangako niya na walang pwedeng manakit sa pamilya niya dahil sa oras na may ginawa sila ay hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang lahat ng makakaya niyang gawin sa kanila na ang gumante. Kinabukasan habang naglalakad si Annalyn sa kanto, nakita niyang may nagkakagulo at sumisigaw na humihingi ng tulong dahil may naaksidente. Nabangga ng lalaki ang motor na sinasakyan ng magkapatid kaya natumba ang dalawa at naipit ang binti ng batang babae. Iyak ito ng iyak dahil hindi siya makatayo dahil nakadagan sa kanya ang motor at may sugat siya sa binti. Galit naman na sinigawan ng kuya ng batang babae ang lalaki nakabangga sa kanila. Kaya sa takot ng lalaki nakabangga sa magkapatid, agad itong tumakbo para tumakas. Umiiyak naman na sumisigaw ang batang babae na huwag siyang iiwan ng kuya niya. Kaya lumapit si Annalyn para tingnan ito. Nakita niya ang isang babae na umiiyak dahil hindi siya makatayo at may sugat siya sa binti. Nagmamakaawa ang batang babae kay Annalyn na habulin nila ang kuya niya dahil natatakot siya na baka mapahamak ito. Pinakalma naman ni Annalyn ang batang babae at sinabihan niya na ito na kailangan siyang madala agad sa hospital para magamot. Pero ayaw pumayag ng batang babae dahil gusto niyang habulin niya ang kuya niya. Makukulong na kaya si Zoe sa ginawa niya kay Lynette? At sino ang magkapatid na tinulungan ni Annalyn? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.